Big fish hanggang ngayon eh. So nakakainip na. Hindi niyo po ba naisip na doon sa time na sinasabi ninyo, kayo po nagkwento na pinagalitan Oo. ni Marcos si Romualdez? Oo. So may alam si Marcos sa nakawang nagaganap. Hindi, alam niya, natuklasan lang ngayon nung time na yun eh. Kasi may nagsumbong sa kanya. Kung ano man yung tanong niyo, sasagutin ko. Pero maganda. Oo. Baka lang kasi nagtatanong sila, yung mga papel tayong hawak. Hindi, okay Wala lang. naman to. Ito, Okay lang, okay lang. guide, program guide lang naman. Okay ito. lang. Tinanong din natin si Kong Toby kung ano yung mga gusto niya pag-usapan. Sabi naman niya, Kahit ano. anything goes. Kahit ano, pag-usapan Kahit natin. ano, wag lang, love life. love life. Oh, alam mo ha. Hindi, kasi standard naman answer ko dun sa love life. Unang tanong na kagad natin, kasi itong inaakusa kay Congressman, ay siya daw ay supporter ni Vice President Sara Duterte, kaya gano'n ang kanyang mga binibitawan pagdating sa impeachment. Let's make it simula pa lang, diretsuhan na. Kayo po ba ay Duterte supporter? Hindi po. Pasensya na po dun sa mga supporters ni VP Sara Duterte. No offense meant, pero hindi po ako VP Sara Duterte supporter. Nakilala ko lang siya nung sila tumakbo ni President Bongbong Marcos na magkasama. Yun yung first time na na-meet ko siya. At syempre, after that, nakailang beses naman siyang pumunta sa Navotas. So, nagkikita kami. Pero, syempre, nung nagkaaway na sila, hindi na siya pumunta doon. I think 2-3 times siya pumunta doon. Parang isa doon sa mga mangingisda, isa yata sa isang graduation, tapos may pang isa. So, nung unit team pa lang, Kong Toby, nasa grupo na kayo ng ni Bongbong at ni Inday Sara. Yes, sila po yung sinuportahan namin ng mga kababayan ko sa Navotas. So, yun po. Pero hindi ako naging active nung kampanyang yun. Okay. Kasi tumatakbo yun ako noon bilang congressman noong 2022. So fake news yung kumakalat sa social media. Kasi may kumakalat na parang meme sa social media na parang sinasabi mo na hindi ka hihinto hanggat hindi nananalo si VP Sara, something like that. And hindi pa ako decided kung sino susuportahan ko sa 2028. Pero yan naman ang problema, di ba? Pag hindi nila magustuhan yung sinasabi at tila pumapabor kay VP Sara, sasabihin na nila na DDS ako. Dati, nung medyo yung sinasabi ko ay isip nila, pumapabor naman kay BBM, sinasabi nila na masyado akong sip-sip kay BBM. Sa akin kasi, in my whole political life, kung ano yung tama, yun ang sasabihin ko eh. Bigyan ko lang kayo ng history. Una akong naging Vice Mayor 1998. Naging Mayor ako 2000. From 2001 to 2010, ang presidente noon is si GMA. Kung makakunawa, ano ka na nabotas na nabotas? Apo, nabotas. Okay. Ano kung nabotas lahat ha? Apo. Oh, Nag-mayor kaya- muna ako hanggang 2010. So, nung time na yon, ang presidente noon si GMA. Mayor ako pero buong 9 years na yun, hindi ko kakampi si GMA, no? So, sa akin, hindi kasi ako yung kailangan laging kumampi sa administrasyon. In fact, ang unang administrasyon na naging kakampi ko yung presidente is kay Presidente BBM. Kasi pagkatapos ni GMA, 2010 to 2016, Pinoy naman. In the beginning, sumama ako sa majority sa House, pero di ba in-impeach si CJ Corona noon? Ako yung lone witness ni CJ Corona na nagsabi sa lahat ng miyembro ng House of Representatives na hindi naman pinabasa sa amin yung impeachment complaint na yun, di ba? So, even napaka-popular ni Pinoy noon, at siyempre, hindi naman ganun kapopular si CJ Corona. Kung ano yung totoo, sinabi ko. 2016, hindi rin ako, hindi si President Duterte ang sinuportahan ko. So, nung nagbotohan kami ng sa Congress noon, hindi rin ako majority noon. Independent din ako noon. So sa akin, kung alin yung tama, doon ako pupunta. Minsan nga, yung tama, hindi nga siya popular. Pero ang prinsipyo ko kasi is, what is right will always be right, even if it is unpopular now. Kasi later on, mapapatunayan naman na tama. Hindi mo lang alam kung 1 taon, 2 taon, 5 taon. Pero, yun lang ang prinsipyo ko eh. So, kaya hindi ako
Hindi ako yung papalit-palit ng pag ito presidente, kakampihan ko yun. Pag ito presidente, kakampihan ko. Pag ito presidente, kakampihan ko. Hindi ko kailangan sumipsip eh. Kasi kung maayos yung presidente, susuportahan ko siya sa mga programa. Kung sa tingin kong hindi ayos, pwede naman akong pumuna. Yung una kasing ginagawa ko is, pupuna ako eh. Ang problema dito kasi ngayon, parang iniisip nila, pag may pinuna ka, kalaban ka kaagad eh. Hindi naman siguro dapat ganun eh, di ba? Maganda yung sinabi nyo kung doon ka sa tama. Opo. Pero may binanggit ka kung na sa interview nyo na pagbibigay si BP Sara ng 1 million bawat isang tao. Hindi, wala akong sinabi. 1 million % na hindi siya maaareglo. Hindi, okay, Ayun. okay. Okay. So Tama. hindi siya maaareglo. Ibig bang sabihin, unang tanong po kung yung kumakalaban sa kanya, kailangan ng areglo. Okay. Second na question ko, dahil nasabi nyo na hindi kayo pro Sara, parang hindi kayo anti, doon kayo sa tama, diretsuhin ko na rin yung tanong. Kayo po ba, kung Toby, pro BBM o anti-BBM? Hindi, sinuportahan ko si BBM. In fact, full disclosure, yung wife ko kasi pinsan buo ni BBM eh. Kaya unang-unang presidente na naging kakampi ko is si BBM. Kaya lang, pinupuna ko, syempre, pag hindi ako agree, sinasabi ko, no? So, balik tayo doon. Balik tayo doon sa sinasabi ko na 100% hindi papareglo. Hindi ko alam ba't galit na galit doon yung sila. Logic yun eh. Siguro hindi sila lumalabas ng kanilang opisina. Ako kasi mahilig ako makipagkwentuhan sa mga tao, mahilig ako makipagkwentuhan doon sa mga sa kanto-kanto. Ito naman sentimiento ng tao, di ba? Okay, paano ba tayo umabot doon sa sinasabi kong 1 million %? Una-una, in-interview ako ng House Media. Tinatanong nila ako tungkol doon sa impeachment. Okay? So sabi ko, may mga nag-file yan na naniniwala ako na gusto nila accountability. Sabi mo, Akbayan, Makabayan, sina Kiko D, yan, accountability. Ngayon, hanggang ngayon kasi, wala pang napapanagot na big fish. Diba? Wala pang napapanagot na big fish. So pag nakipagkwentuhan ako sa mga tao, ang sinasabi sa akin, kung wala na yata mangyayari dito sa skandalo, dun sa pinakamagalaking skandalo, siguro sa susunod na administrasyon na sila makapag. Yan ang sinasabi sa akin ng mga tao. So ano yung logic doon? Kung ang iniisip ng mga tao na wala nang mangyayari sa administrasyon na to, ano nga naman iniisip ng tao? Yung susuportahan ng administrasyon na presidente ang mapapanagot sa mga may kasalanan. Natural, yung line of thinking na yon, ang ibig sabihin nun, yung hindi kakampi ng administrasyon, yun ang magpapanagot nun. Sino ba yung number 1 na hindi kakampi ng administrasyon? Si VP Sara. So doon ko sinabi yung 1 million %. It's just out of usap ko sa tao, tsaka out of logic. Una yan. Pangalawa, alam naman natin, sabi ko mga may nag-file dyan na siguro, prinsipyo talaga. Pero sa likod nun, yung mga hindi pa pinapanagot sa flood control scam, siguradong ayaw nila si VP Sara. So bakit nila ayaw si VP Sara? The reason na ayaw nila si VP Sara is because mapapanagot sila. So ano yung nanggigigil sila dun sa sinasabi ko? Yun naman yung reason, di ba? Bakit ba nila ayaw? It's because mapapanagot sila. Kung sila makalusot dito, doon hindi sila makakalusot. Correct. Di ba? Common sense naman yun. Ibig sabihin nyo, Kong Toby, logic po yun. Pero hindi based sa mga ano ibig sabihin ng mga tao na pag sinabi nilang wala na mangyayari dito sa ilalim ng administrasyon na to. Tapos sinasabi nila, siguro sa susunod na presidente lang yan. Di ba? Siyempre, alam na natin na tinutukoy nila yung presidente na hindi kakampi nung mga dapat panagutin. O sino yung hindi kakampi nung dapat panagutin? Si VP Sara. Di ba? So kung naniniwala kayo na hindi kayang panagutin ni Marcos itong mga kasamahan ninyo sa Congress? Alam mo, nung una talagang naniniwala ako eh. Because nakwento ko na yung conversation namin nung tatlo, di ba? So pinagalitan niya, number 1 yan. Number 2, kaya ako nabuhayan ng loob because sinabi niya doon sa SONA
di ba, na mahiya kayo. Eh, obvious naman ang sinasabihan ng mahiya kayo, yung mga nahandun, hindi naman yung mga nanonood, di ba? Sino ba yung sinasabihan nun? Pero, ang tagal na di ba? Wala pa ring big fish hanggang ngayon so nakakainip na. Hindi niyo po ba naisip na doon sa time na sinasabi ninyo, kayo po nagkwento na pinagalitan Oo. ni Marcos si Romualdez, Oo. so may alam si Marcos sa nakawang nagaganap. Hindi, alam niya, natuklasan lang ngayon nung time na yun Kasi may nagsumbong sa kanya. Okay? Ang nangyari kasi doon, ganito, no? Ang sinumbong sa kanya exactly is yung mga foreign assisted projects hindi pinupondohan. Kasi, di ba, lahat na naman ng tao alam to, it's because yung linalagay na sa program yung foreign assisted projects na dapat may counterpart tayo, tapos yung binibenta nilang proyekto, yun na linalagay na sa program. Kasi, kung ilalagay mo sa program yung binibenta ng proyekto, walang bibili. Kasi hindi siya naka-line item, hindi sigurado. So, linalagay na sa program, tapos yung mga binibenta nilalagay niya sa program. So, pinagalitan niya noon. At sinabi niya na dapat ayusin niya sa BICAM. Kaya lalong nagalit is because hindi inayos sa BICAM. Pero kung nakikita na pala ni BBM yung problema nung time na yun, may nagsumbong na sa Yes. kanya, tapos nagkaroon ng BICAM, bakit niya pinirmahan? Hindi. Okay, ganito. Pagkatapos, di ba, sa tingin ko, ang opinion ko, no, hindi ko sure. Ang tingin ko, worried sila doon sa reenacted budget. Yun ang tingin ko. Kaya ang ginawa naman ng time na yon is, di ba, ang ginawa dahil ang daming pinasok, di ba? Kaya ang ginawa niya noon is hiningi, una in FLR, pinahold lahat ng insertions ng House tsaka ng Senate. Number 1. Number 2, hiningi sa Speaker tsaka sa Senate President at the time, Chis Escudero, yung listahan ng mga insertion. Kasi syempre, pag tinanong yung Senate President, bakit nagkaganito? Sabi ng Senate President, yung House gumawa niyan. Pag tinanong yung House, sasabihin naman ng House, hindi, Senate ang gumawa niyan. So, kinuha lahat ng listahan. So, ang nangyari nun is, nung kinuha lahat ng listahan, yung Senate, sina Cheese, binigay within 3 days. Yung House, Marso na, hindi pa rin binibigay yung listahan ng insertions nila. So, tinatago nila. So kung when you say yung FLR, di ba, for later For release? later release, Oo. So, can you say now na until now, it's hindi pa nare-release yun? Hindi, kasi may mga legitimate projects naman. Kasi doon sa, ang pinahold is yung buong insertion sa BICAM. Hindi naman lahat ng insertion masama Kasi ang insertion talagang nagkakaroon ng amendments naman yun Sinasabi ko nga, kaya tinawag na insertion yan. Kasi dati, nung hindi pa computerized, sinisingit yan last minute. Kaya nagkaroon ng word na insertion. Ngayon, may mga legitimate. Kahit ako, nag-request ako na bigyan ng amendment doon sa budget. No? Pero hindi ako member ng BICAM. So, kasi legitimate, nakita nila, pinagbibigyan. So, ang ginawa doon, lahat ng legitimate, pinago. Pero yung huling nakita ko yung listahan was July 29, 2025. Mayroong mga 80 billion na talagang hindi na pinayaran. So yun ang nangyari nun. At yun yung sinasabi ko na dahilan kung bakit, kasi alam ko na insertion, di ba? So yun yung sinasabi ko na nung first impeachment, yun ang dahilan kung bakit na pinilit. Because it does not make sense, di ba? Feb 5, last session day namin. Okay? Ang susunod na session is June 2. So, sabay naman kami na Senate. So, alam namin sa House na wala nang oras yung Senate para talakayin. Okay? Bakit ipipilit yung impeachment ng Feb 5 kung June 2 pa yung tatalakayin sa Senate? So, ang sabi ko nun, ang dahilan talaga nun, ng Feb 5, no? Hindi rin ako pumirma doon. Sabi ko, ang dahilan nun is because na FLR yung mga binentang proyekto at kung may kilala ko sa DPWH, magtanong-tanong kayo, nung time na yon, medyo rattled na yung mga
mga contractor kasi binayaran na nila yun eh. Tapos in FLR, paano mangyayari? So yun ang mekanismo na ginamit para hingin na i-release. Kasi alam ko yon dahil noong March 25, tinawagan ako ni Congressman J.J. Suarez. Sabi, request mag-meet kami ng gabi sa Manila Gold. So nag-meet kami. Sabi niya sa akin, Toby, tulungan mo naman kami na ilabas yung mga ano. Sabi ko, ibigay niyo sa akin yung listahan ng proponent. Kasi ayaw nila ibigay kay SECMI na pangandaman ng DPWH doon yung sino yung proponent. Okay? So, sabi ko, inisulat niyo, ilabas niyo sino yung proponent. Sabi niya, paano yan? May namuhunan na dyan. Sabi ko, hindi ko problema yan kung may namuhunan dyan. Bakit niyo naman binenta yung, ang exact word ko, bakit niyo naman binenta yung political capital ng presidente? Tapos nung hindi siya doon, sabi niya, pinangako natin yan doon sa impeachment ni VP Sara. Sabi ko, hindi ko alam yan. Kasi di man ako pumirma. So, tinanong ko si Presidente. Sabi ko, Sir, pinangako daw yan sa impeachment. Sabi niya sa akin, Toby, walang usapang ganun. Hindi natin i-release yan dahil yan sa bagay niya. Pero, nung sinasabi ko yan, noong Marso, walang gusto maniwala sa akin. Di ba? Sabi, sinungaling ako. Ano nangyari nung pinatawag sa Senate Blue Ribbon Committee? Lumabas na itong may bentahan. Di ba? Hindi lang si Engineer Bryce Hernandez, Engineer Alcantara, sino pa ba? Yusek Bernardo. Sinabi naman talaga na may bentahan, di ba? So, totoo yung sinasabi ko noon. So, yun yung sinasabi ko na doon sa first impeachment, nagkaroon ng bentahan talaga ng projects at yun yung naging incentive. Kaya, nung mga nakabenta, hindi naman lahat eh. Yung ibang congressman, wala. Ginamit na lang yun na tinakot-takot. Number two, yung mga congressman noon, which makikita nyo naman doon sa mga Facebook ng mga pumirma, di ba sabi nila, pasensya na po kayo, pumirma kami kasi... Hindi yung project. Kasi yung projects na FLR eh. Di ba sabi, ito yung ayuda, AIX, AKAP, TUPAD, tsaka yung pinakamahirap doon yung MAIP. Sila mismo nagsasabi yung mga pumirma eh. Tsaka alam ko naman first hand na hinold talaga doon sa mga hindi pumirma eh. Pero kung let's go back to Okay. your controversial statement Okay. regarding kay VP Sara Duterte. So, sinasabi niyo na parang hindi maaareglo si VP Sara Yes. Duterte. So ngayon, would you say na talagang hindi kaya ni Marcos na panagutin itong mga congressman ngayon? Alam mo, Or naaareglo ba ang presidente? hindi ko pwedeng hulaan kung ano yung dahilan bakit Walang nangyayari. bakit mabagal eh. Pero di ba, ang sabi ko noon openly on the very first time, pinsang buo niya si Martin Romualdez, di ba? So ang problema doon sa sitwasyon niya is kailangan niyang patunayan eh doon sa tao. Ang expectation ng tao since pinsan mo, absueltohin mo o proprotectionan mo. So, ang sitwasyon niya is, kailangan niyang patunayan sa tao na hindi na proprotectionan. So, nung sinasabi ko yung mga bagay na yun, nagagalit sila. Hindi ba tama? Hindi ba tama na sabihin ko sa'yo, oy, kailangan ang iniisip ng tao, proprotectionan mo yan dahil pinsan mo yan. Dapat patunayan mo sa tao na hindi mo proprotectionan. Ano masama doon? Wala naman akong sinasabing masama doon. Pero do you think yung ICI na ginawa ni Marcos is a failure o gawa-gawa lang yun para lang for optics lang? Okay. Yung ICI, magagaling yung mga in-appoint niya, di ba? Kaya lang, ang disappointment ko doon sa ICI is nag-file ako ng batas para maging institutionalize siya. Yung infrastructure, Independent Commission Against Infrastructure Corruption. So, final ko yun, naka-break kami, undas break. Tapos, nung naka-break kami undas break, pagbalik namin ng November 13, minarathon hearing namin yun, 1 to 6 p.m. So, nung tapos, pinatay lang nung mga hindi na pinalusot sa Congress. So, LEDAC measure yun, di ba? Kasama siya sa LEDAC measure. So, anong ginagawa ng mga kasama namin sa Congress? Bakit nila hindi pinapapasa yung priority bill ng presidente? Ako naman, kung ako'y presidente,
kakampi ko yung mayorya, dapat sumunod sila doon sa LEDAC measures ko, di ba? Pinagmamalaki nila na may pinasa silang 18 LEDAC measures. Eh bakit yung ICAIC bill ayaw ipasa ng mga kakampi ng presidente? So that just shows talaga na talagang meron nahandoon, may mga nahandoon sa Congress na takot sila dyan sa investigasyon na yan. So, ano sa tingin ninyo? Sino ang problema? The President? The former Speaker? Or the present Speaker? O baka naman pati yung anak niya? Sino sa tingin ninyo yung problema? But every time na sinusolusyonan ng corruption, like what you said, yung bill na gusto ninyong mangyari, walang nangyayari. What's the problem with the Congress? Okay. Definitely yung former speaker, I mean, maliwanag na yun eh. Hindi magagawa ni Saldico lahat ng mga to kung walang approval ng former speaker. Sa tingin ko, hindi naman pwedeng magawa ni Saldico yon nang walang approval. Okay. Yung bagong speaker, si Boji, yun na nga eh. Yun ang, alam mo, mabait siya, kaibigan ko siya. Pwede ba dapat gawin niya itong mga bagay na to eh? Si majority leader naman, siya yung majority leader eh, di ba? I mean, ang LEDAC bill yan, so it's a LEDAC measure of Malacanang. You are the majority leader. Di ba dapat ipasa mo yung LEDAC? Unless, hindi ko na alam, hindi na ako masyadong nakikipag-usap. Ano ba yun? Nape-pressure sila sa mga kakampi nila, iniisip nila na pag tinuloy nila to, iiwanan sila ng mga kakampi nila. But, para sa akin, yung mga politiko, you cannot satisfy them eh. Politiko din ako. So, tao na maghusga. Ang politiko, ang iniisip nila lagi is yung interest nila, di ba? 2 years na lang presidente si BBM. Pag hindi na presidente si BBM, wala na, iwanan na kayo yan. Di ba? So, ang pinakamahalaga, habang nandyan ka, gawin mo yung tama, hindi yung papasayahin mo yung politiko. Dahil yung politiko, wala yan eh. Pag wala ka na sa pwesto, Pero ito, tapos na, wala na. Pero kung tungtungan ko yung sinabi, kasi sinasabi nyo na hindi dapat baliwalain si speaker, dating speaker, na hindi niya ipagtatanggol. Pero dito nakukonfuse yung taong bayan eh. Dahil andun yung anak niya. So, napaka-imposible o ayaw maniwala ng taong bayan na inosente, si Sandro, isipin nyo, mahiya naman kayo. Yun ang binanggit, pero yung anak mo andun. Tapos nagagalit siya, ilang bahay ba sa Forbes ang gusto ninyo, etc. etc. Pero yung anak mo ando doon. So, masasabi man nating inosente si Bongbong, inosente rin yung anak. Ay, alam mo, syempre, pag ako nagsabi na alam ko, dapat first-hand information, di ba? Ito kasi, hindi ko alam kung anong sitwasyon niya, no? But the point is, ilagay natin sa trabaho niya, di ba? LEDAC measure. So, kung LEDAC measure yan, ba't hindi na sinama doon sa 18 LEDAC measure? Wala na yun, tapos na yun eh. Wala nang pinag-uusapan doon. Nagka-agree na kami lahat ng author kung anong version ang ipapasa. Kong, ang tanong ng taong bayan, kung pwede ka naman sumakay sa mga trip nila, sa mga ginagawa nila, unang tanong, bakit iba yung landas na pinuntahan mo? Bakit ka kumontra sa kanila? Tutuusin, magkamag-anak si Pangulo at si Speaker Romualdez, then relative kayo. Pangalawang tanong, may usap-usapan kasi, kaya po kayo nagagalit kay Speaker Martin Romualdez dahil expect daw kayo na maging Speaker of the House. Parang, Okay. yeah. So, bakit hindi ako sasama sa kanila? Masisira ako dun, di ba? Ibig sabihin, pag sumama ako sa ganung usapan, masisira naman ako. Bakit naman ako sasama doon? Pero ang totoo nun, hindi ko lang pinapansin eh. Kaya lang malakas ang loob ko magsalita is nung sinabi ni Presidente, mahiya kayo. So, ang isip ko nun, seryoso siya. Kasi pag hindi kasama yung Presidente, walang mangyayari dito eh. Di ba? Kahit sabihin ko yan, kung hindi kasama yung Presidente, walang mangyayari. So, noong una, hindi lang ako kumikibo. Pero, kahit tignan niyo yung history, unang nagsalita ako dyan, other than the reason for impeachment, was noong pagkatapos ng SONA, di ba? Number 1 yan. Number 2, ano yung Pangalawa,
masama lang daw loob mo Hindi. kay... Di ba sinabi ko, right? Sabi ko, kahit matanggal siya, hindi ko tatanggapin yung pagiging speaker. Hindi ko naman talaga tinanggap eh. Okay. Ba't in-offer ba sa'yo yun, Kong? Hindi, ganito nangyari niyan eh. Siyempre, nung tatanggalin na, nag-uusap-usap kami nila Albi, Benitez, tsaka ni Duke. So, nung tinanong kung interesado ka, sabi ko hindi. So, si Boji na lang. So, sinuportahan ko si Boji na. Kaya nga, di ba, nung unang nagsimula kami ng 20th Congress, independent ako. Tapos, nung si Speaker Boji ang naging speaker, bumoto ako sa kanya. Pero, hindi ako tumanggap ng kahit anong chairmanship, kahit nga membership, hindi ako tumanggap. Kasi sabi ko, tignan ko muna. Baka naman, hindi rin masusunod si Boji dito. Eh, ano gagawin ko? Di ba? So, kung sinabi nyo kanina na hindi magagawa ni Saldico kung wala si Martin Romualdez. Yes. Ang pinagtatakahan po ng mga netizen at mga kababayan natin, bakit tinatrabaho or talagang willing hulihin ng administrasyon si Saldico, pero bakit hinahayaan si Martin Romualdez? Hindi ko alam kung ano yung frustration. Kaya nga sabi ko, ako frustrated, ako disappointed. Sinabi ko yun dun sa same interview na yun. No? Even si Saldi ko, hindi ko alam kung seryoso ba talagang ulihin. I mean, di ba, doon una-una sinasabi ko doon sa DFA, cancelahin yung passport. Sinasabi nila, nako, legally, hindi pa pwedeng cancelahin yan, di ba? Hindi ako agree sa DFA noon eh. Kasi pag nakasulat doon, unless kung national security, pwede mong cancelahin. Eh di ba noon nagkakagulo nga because of Saldico? So pwedeng national security issue. Pangalawa, may abogado naman si Saldico. Yes. Di cancelahin mo, pag question, depensahan nyo. Pero hindi ko na matanggap yung stand na hindi pa pwedeng cancelahin. Sumunod, ang tagal na noong sa Sandigan Bayan eh, di ba? Nung diniglear siyang pugante. Tayo, mga tao, siguro kung mag-email ka, I mean, sa normal na buhay natin, no, kahit negosyo, kahit personal, pag mag-email ka, hindi mo makuha yung resultang gusto mo, ano gagawin mo? Di ba pupuntahan mo? Ito, wala pang pumupunta dun sa part ng gobyerno doon sa Portugal eh. Di ba dapat magdala sila ng high-level team na pumunta doon sa Portugal para kausapin yung mga counterparts nila doon. So, posible po yun, Kung, no? Kung halimbawa, decidido talaga sila na pauwiin si Saldico, pwede nila puntahan doon, then makiusap doon sa gobyerno ng Portugal para may balik si Saldico dito. Human nature yan, di ba? Sa atin lahat, di ba? Mag-email muna tayo. Pag hindi makuha sa email, kung talagang mahalaga sa iyo yung bagay na yon, whether negosyo o personal, pupuntahan mo eh. Yes, tama. Di ba? Si- I mean, natural tendency ng tao yan eh. Si Kong Tevez nga, no? Ilang balik-balikan nila doon eh. Di ba? Nagawa nilang paraan. Di ba? Kaya nga po nagtataka yung mga tao. Kasi si Tevez, madali niya na pauwi. Tapos ngayon, yan, na napakalaki ng kasalanan eh. Kumbaga, niloko niya buong sambayan ng Pilipino. Sabi ko nga, sinasabi ko, hindi din ako inapi eh. Di ba? I mean, yung ang tagal ko na, pang-limang balik ko na pang-apat na balik ko na sa Congress na 19th Congress, 20th Congress, pang-limang term ko na, wala pa akong nakikitang ganyang klaseng Pangalawang tanong ko, katulad doon yan, di ba? Kaharap ka nung pinapagalitan si Martin Romualdez, si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niyo po ba naisip na pakagawa-gawa lang nung magpinsan yun? Parang drama lang nila yun. Alam mo, naisip ko ninyo? Bakit sinama ka pa eh? Ba't sinama ka pa? Anong sapat na dahilan? Kasi ano yun eh, Sunday yun, tanda ako. Eh di ba may Sunday lunch, di ba? So pinapasok kami sa loob. Hindi naman siguro ako tinoko, no? Huwag naman ako magmukhaing tanga. Gusto niya Hindi, ano rin po kasi, siyempre, nasa Vox Populi tayo. Ito ay opinion po kasi ito ng pangkalahatan yung Hindi naman masarap na inaano namin. Hindi naman masarap na isipin ko, tanga ako na. Parang labo lang ho kasi na si Saldico inahabol tapos si Martin Romualdez Pero at pinapagalitan. the time, in fairness, no?
ang ginawa namin noon, di ba, nung hindi sinunod yung instructions, di ba ang ginawa namin noon, pag-resume ng Congress, tinanggal namin si Saldi, di ba? As committee on appropriation. Pero kung sundan ko lang sinabi nyo, di ba? Sinabi nyo, hindi naman na posible na makagalaw si Zaldico nang walang ni Martin. Pero sa tingin nyo po ba, makakagalaw si Martin nang walang ni BBM? I mean, in fairness, no, huwag kayong magagalit. Ang opinion ko, kasi the first 2 weeks, before that happened, parang buo yung tiwala niya. Kasi, pinsan ko, hindi naman siguro to, hindi naman ako papahamak. Tingin ko ganun. Yun ang opinion ko eh. Buo ang tiwala eh. Kaya rin ako naniniwala na nagalit because, di ba, kung isang tao, pinagkatiwalaan mo, tapos pinahamak ka, natural, magagalit ka. Pero kung that's the way na nangyari, but until now, ganun pa rin ang nangyayari. Which is, di ba, sana, nawala na si Romualdez. Kaya lang halos inulit din yung 2025 budget style of corruption ngayong 2026. In what sense? Meron pa rin mga insertion, may mga allocation pa rin na binabanggit ng ibang mga congressman. Okay. Dito sa BICAM dito, walang insertions. Wala akong alam na insertion. Hindi ako member. Pero bigyan ko lang ng chance na i-clarify. No? Alam mo yung mga kalaban ko, o yung mga kakampi ni Martin. Kasi diba ang dami yung trolls eh. Every time sigurado ko, pagkatapos ko mag-interview sa inyo dito ngayon, masaya na naman yung mga trolls niya kasi kikita na naman sila eh. Bawat banat yata, merong, ano yun eh. So, tinitira nila ako dun sa 2026 budget kasi sinasabi na nag-insert daw ako ng 900 plus million o amount. Ang totoo kasi niyan, may minimum bawat isang distrito. So, nabotas, ang minimum dapat is 1.410. Tapos, nung dumating si Sec Vince, naging 326. So, siyempre nagreklamo ako. Ang minimum dapat na nabotas is 1410. So, binalik lang, hindi nga binalik yung buong amount eh. Nagbalik lang na 900. So, 900 plus 300. So, 1.116 lang ang napunta sa nabotas. So, sinasabi nila insertion. Hindi insertion yun. Binalik lang ng DPWH at hindi galing sa Congress yung DPWH. Kinorek lang yung kanilang mali. So, yun lang. Nabanggit niyo before, di ba, yung first impeachment ni VP Sara, may involvement doon ng parang bigayan. Hindi. Ang nangyari doon is yung mga Pumirma. hindi, yung mga nagbebenta, yung grupo nila sa Saldico nagbebenta ng projects. Okay? So, dahil nagbebenta sila ng projects, sinisingil na sila ng mga contractor kasi na FLR. So, ginamit nila yung mga ibang congressman na para pumirma at ang pinanakot doon is i-hold yung mga AIX, AKAP, TUPAD, MAIP. Yun ang ginawa niyan. Siyempre, takot ka nun kasi ano ka eh, mag-election ka eh, di ba? Tsaka yung MAIP talaga na laki ng tulong nun sa congressman. Tsaka doon lalo na dun sa mga kababayan. Pero that was the first impeachment. Yes, yung first. Now, we have the second impeachment. Mainit pa rin ang dugo nila kay VP Sara Oh, definitely. Duterte. Oo. Do you think meron pa rin, kung yun nangyari before, meron pa rin yung nangyayari ngayon? Hindi, okay. Sinagot ko na yan yung interview eh. Tinanong ako na isang reporter eh. Kasi hanggang ngayon, lahat ng DPWH projects kasi wala namang insertion eh. Lahat, total. Lahat yan naka-FLR. Sabi nila, hindi ko alam for what reason, may mga haka-haka na baka walang pondo yung gobyerno. So tinanong ako na isang reporter. Sabi sa akin ng isang reporter, kung yung FLR ba pwedeng gamitin ngayong eleksyon, ngayong impeachment ni VP Sara. Simple lang yung sagot ko. Sabi ko, pwedeng gamitin, di ba? Pero kung gagamitin o hindi, malalaman lang natin pagkatapos ng botohan kung yung mga bumoto ay release yung pondo at yung hindi bumoto ay hindi release yung pondo, ma-confirm natin. Pero after the voting pa. Yun, sinabi ko yun. O galit na galit. Would you take part in exposing after na magkaroon? Definitely. Walang problema. Walang problema. But do you think makakabuo sila ng numero? 106, Kasi pag, okay, ganito lang isip ko.
sa tingin ko, hindi naman nila kayang tanggapin na hindi na makuha yung 106. Di ba? So, kahit paano, pipilitin siguro yan. Tingin ko. Pero sa tingin nyo, sino ang pumipihit? Sino ang may gusto? Sino ang talagang pinuno nitong impeachment na ito? Kasi hindi naman tayo pwedeng maniwala na dahil sa ebidensya. Wala nga silang ebidensya eh. Nag-fishing nga sila ngayon eh. Hindi na nga eh. Di ba, ang statement ko dyan is, nakita ko yung last hearing. Bakit? Di ba, ang pinipintasan, isa sa mga sinasabi nila is yung SALN. Di ba? Ang sabi ko nga, yung SALN, napaka-ipokrito naman. Di ba yung Congress nga, ayaw ilabas yung SALN ng mga congressman, di ba? Tapos, hahanapin mo yung kasalanan ng isang tao base sa SALN. Yung mismong Congress ay, ako dinabas ko na sa public nung ano. Pero isa-isa yung member ng Committee on Justice noon. Kung dinabas na yung SALN nila. Ang tingin ko, kung ikaw ayaw mong ilabas yung SALN mo, wala kang karapatan na manghingi na pintasan yung SALN ng ibang tao. Okay. Ang pinakaayaw ko kasi is yung ipokrito, di ba? Number 1, ipokrito. Number 2, yung double standard. Alam mo yung double standard, ang pananaw ko, ang double standard, dyan nagsisimula lahat ng kalokohan eh. Because bakit ko sinasabing dyan nagsisimula lahat ng kalokohan? Di ba kaya nga, nakita ko dyan, tinatanong niyo ako doon sa 8 plate, di ba? Yung 8 plaka. Bakit ba ayaw ko ng 8 plaka? Kasi pag sa maliliit na bagay, iniisip mo iba ka doon sa ordinaryong mamamayan. Hanggang sa malaking bagay yan, iisipin mo iba ka. Yung 8 plate gives you a sense na iba kami eh. 8 yung plaka eh. Kaya ako ever since nag-congressman ako 2010, never ko kinuha yung 8 plaka eh. So, ano ba yan? Sinasabi ko nga, the reason kung bakit tayo umabot na dito sa malaking corruption sa history, ang nasa sentro is yung House of Representatives is because doon sa isip na double standard. Iba kami. Iba yung congressman. So, ibig sabihin, congressman, pwede magnakaw. Pero yung ibang tao, bawal lahat kayo. Yan yung ayaw ko doon sa double standards eh. Because dapat, lahat tayo. Lahat ng tao, bawal. Lahat ng government official. Pero pagka nagkaroon ka ng isip na double standard, doon mo na iisipin na you're above the law. And all others are not. Di ba? Kaya ayaw ko yung isip na yan. But let's go back, Kong, doon sa impeachment. Sa tingin nyo ngayon, sino pumipihit ng impeachment ni Bibi Sara? Base doon sa spokesperson nila, sa Kay Claire, mukhang, baka pati Malacanang gusto na rin. Di ba? Di ba? Bakit nagpa-interview lang ako sa impeachment? Galit na galit. Yung spokesperson nila, di yata nakatulog. Pero kinikilig. Pagka ikaw yung traffic, kinikilig siya eh. Kasi makisig kasi siya. Galit na galit sa akin. Galit na galit. Alam mo, yun yung naging sinyalis sa akin eh. Bakit nagpa-interview lang ako tungkol sa impeachment? Pagkatapos nun, 2 araw yata, ay hindi, okay lang naman sa akin. Wala naman sa akin yun, di ba? Iniisip ko lang, pag gano'n, baka gusto na rin ng Malacanang. Kung untouchable, parang ganyan ang tingin sa inyo eh. Kasi naalala nyo yung umatake sa gobyerno si Lebiste, tsaka si Kiko, binanatan ng mga kasama nyo. So parang inaapi sila. Ngayon, pag ikaw yung nagsalita, bakit parang tahimik sila? Ano ba yung hawak? Ano bang meron? Ano bang meron? Kung Toby. Bakit wala ka pang ethics kung Ang galing nyo. Ang galing nyo magdala. Siyempre, lahat ng bala, di ba, lahat ng FLR, kasi ba, okay, no, March 24, napatawag ako noon sa Malacanang. Because nga, yung House of Representatives, hindi pa binibigay yung kanilang listahan. So, nang mga problema si Seng Mina Pangandaman doon, kasi sabi niya, Mr. President, kinukulit ako ng mga congressman na i-release daw yung SARO. Hindi ko naman ma-release kasi wala yung listahan ng House of Representatives. So sabi ko kay Mina,
bakit ba ayaw bigyan listahan? Sabi nila, wala daw sila. Sabi ko, Mina, imposible mapasok ang kahit anong item sa budget kung walang kopya yung House of Representatives. At sabi ko, hingin mo kasi proponent. Kasi pag ako humingi ng proyekto para sa distrito ko, dadalhin ko sa distrito ko. Pag isang congressman humingi ng proyekto at dinala sa ibang distrito, sigurado benta yan. Okay? So, sabi ko, wala daw, imposible yan. So, doon kami nagkausap ni Congressman J.D. Suarez. So, siguro bakit yung ba hindi nila ako tinitira? Alam po magkano yung kanila. Ay, hawak ka pala. Last week, inaway ako ni Asidre, di ba? O, di nilabas ko na yung tingog. Isipin mo, tingog, party list, ha? So, tapos sila yun. 5.96 billion. Isang party list sa insertion pa lang. Pero kung party list ba hindi usually may ganyan? Meron 150 yata. Million. 150 million. 150 million lang. This one, 5.96 billion. Kasi si Eda na andun, di ba? Kaya pala tumahimik si Reza sa pagkatapos. Kasi tinitira pa rin niya ako, pero ayaw na sagutin kung bakit kailangan dumaan sa kanila yung proyekto ng distrito at hindi yung district congressman. Ayaw na sagutin yun. Ngayon kung in terms of yung kanina, nabanggit mo yung sa hypocrisy, tungkol sa salin. Ang Congress gusto rin na in-audit din ang Office of the Vice President. Ano? Nagsimula ang lahat ng gulo na ito nung in-expose ni Pangulong Duterte sa gikan sa masa dito din sa SMNA yung liquidation by certification. Yes. Oh, so are you in favor na itong liquidation by certification ma-abolish na ito? Hindi, ako, in favor ako na buksan rin yung libro ng House, no? Pero admittedly, yung di ba? Yan yun noong, di ba? Magkakapasok talaga, di ba? Ang nakasulat kasi talaga doon is nakasama yun doon sa sweldo namin. Nakahiwalay yung sweldo. At yung MOE is supposed to be for office expense, district office expenses, no? So, ngayon, kung gagawa ang COA ng bagong guidelines na hindi pa pwede yung liquidation by certification, wala namang problema sa amin yun. Kasi talaga namang ginagastos sa distrito yun. And do you think may mga congressman na hindi dinadala sa distrito yung mga budget nila? Ay, hindi ko alam eh. Kasi pag ginastos mo yun sa distrito mo, kulang pa yun eh. So, bakit naman hindi nadadalhin yun sa distrito nila? At least sobrang laking, hindi ko alam, yung mga ibang AX-AKAP nila. Pero, kulang yun pag ginastos mo sa distrito, sa dami ng pumupunta doon everyday. Comment na lang ako. Ano po yung tanong niya kanina na kaya pala takot sa yung mga congressman ay may hawak ang alas. Alam mo yung magkano yung budget nila. So, ayun kami listahan. Mawawala na ng bala. pinago yung bahay. Alam mo kung pinakasuhan ako eh. Walang kwenta yung basa sa akin. Alam mo lang din. Bakit sino yung siniber? President Marcos. Ano ba yung sinabi? Nasakap ko lang sa post ko. Akala ko kasi tunay. Yung nagkaroon ko, yung kumakalat na yung sa sindok. Akala ko, ako yung ano na akala ko kasi tunay. Eh, nung araw na yung nakapost, so kumain na ako. Pero ano nga ba talaga sakit? Alam din, diverticulitis. Divert yung... Pero Hindi ko pala yun. ito ko, last na ano ko about sa hawak mong alas. So, ito, malinis ka. Kasi wala, takot sila sa'yo eh. So, wala ako tayo abo. Sila marami. Tama. Kasi alam mo siguro, kaya ako nasa ganitong sitwasyon. Kasi alam ko na nakahanda ako na kahit sino ang maging presidente, walang mahahanap na butas sa akin. Kasi nagsimula yung political career ko na hindi ko kakampi presidente. Diba? I mean, 2022 years bago ko nakakampi. Isipin mo kung sa 22 years na yon, may tinatago ako. Eh di, wala. Tahimik ka rin. Hindi ko kaya nalipat-lipat. Kaya titingnan mo,
ano ba ang reason bakit ang mga politiko palipat-lipat ng partido? Kasi kung tinatago ka, hindi ka pwedeng, paano ka pupunta sa gobyerno kung meron kang tinatago? Ano ba? May kilala tayo dyan. So, ibig sabihin ko, hindi ka pala katulad ng Remulla Brothers, no? Na patalon-talon, no? Kung meron lang ako tanong, bago niya kasi isa sa mga accusations sa inyo ng iba, you are eyeing for Senate, kaya kayo nag-iingay daw. Okay, hindi pa ako na, okay, ganito. Diretsahang sagot, no? 1998 pa ako public servant, no? So pagdating ng 2028, 30 years in public service na ako. At 60 years old na ako pagdating ng 2028. So, yan isang malaking desisyon because it's either I go back 100% sa pagiging negosyante or kung magtutuloy ako ng political career ko, baka for the rest of my life, politician ka na. Hindi ka na, ang hirap Pero may term pa po ba kayo? May term pa ako isa sa One term sa Congress. Meron pa ako isang term sa Congress. So madami akong options eh. So ito kung total, sabi niyo nga, asawa ng, yung pinsan ng asawa niyo po, si Pangulong Yes, sila tatlo, magpipinsan sila. So, ang ibinabat ng kasalanan ni BP Sara sa impeachment ay yung 125 million na confidential fund. Sa tingin niyo po ba, hindi po ba dapat ma-impeach si Marcos Jr. sa mga ibinupukol sa kanya na katulad lang ho nito, 500 billion flood control, 241 billion 2025 GAA illegal insertion, Maharlika funds, gold reserve, tsaka yung PhilHealth, GSIS, SSS, so sobrang dami na inaano sa kanya. So, number one, punta tayo doon sa intelligence funds, no? I mean, with all due respect doon sa mga kasamahan ko sa Committee on Justice, doon na pagbotohan na nila yan at sinabi nilang may substance. Ako, ang simpleng pananaw ko dito is doon sa intelligence funds na yan is that unang-una, yung notice of disallowance is appealable. It is appealable doon sa COA. And even assuming na mag-rule yung COA doon, appealable ulit yan hanggang Supreme Court. So hindi mo pa masasabi na may kasalanan kasi under appeal pa yung notice of disallowance at wala pang finality doon. So hindi mo masasabi that there is graft and corruption. Ngayon, pagdating doon sa sinasabi mo kay Presidente Marcos, pinagbotohan yun na insufficient in substance kasi walang material facts, di ba? So ang sinasabi ko, kaya hindi pa pwede ito standards eh. We have to apply the same standards sa lahat. Kaya ang sinasabi ko, dapat same standards ang gagamitin doon sa impeachment ni VP Sara. So, bakit ngayon lang kayo naghihingi ng mga dokumento, di ba? Ng mga ebidensya. Kaya lang, binabotohan na doon, ano naman magagawa ko? Nasa majority pa rin po ba kayo ngayon? Oh, pero, I mean, nasabi lang sa majority, pero since hindi naman ako tumanggap ng kahit anong komite, libre naman akong gawin kahit anong gusto kong gawin. Dahil hindi naman pwedeng, di ba si Egay nung nagsalita, tinanggal nila, di ba? Ano naman tatanggapin nila sa akin? Kung magsalita ako, wala naman tatanggalin sa akin. Kaya hindi ako tumanggap ng kahit anong... So, ngayon, ang sa tingin nyo talaga, walang substance, yung impeachment. Doon sa hindi ko kabisado ng lahat ng mga confidential. Confidential. Sinabi ko rin that is appealable. Pwede mo appeal yan. So hanggat walang Supreme Court decision with finality na hindi ayos yung paggastos nun, hindi mo siya pwedeng gamitin as grounds for... Yung online threat ni VP Sara. Sinagot ko rin yan, Banat. Sabi ko nga, kung ang purpose is really mapanagot ang isang tao, ang mas gusto mo is pakilan siya ng criminal offense, di ba? Grave threats yan, di ba? Okay. Kung ang gusto mo lang talaga is mapanagot sa ilalim ng batas, hindi mo pipiliin yung impeachment eh. Kasi wala namang kulong yung impeachment eh.
Di ba? Kung ikaw, tinakot ka, anong gusto mong gawin? Di ba mapakulong siya? Eh bakit dito, ang pinaperson natin, yung Baka iniisip kasi ng mga kababayan natin kung immune si VP Sara pagdating sa... Hindi, tama, buti sinabi mo. Hindi, it's only the president that is immune from suit. Ang vice president is not immune from suit. So habang vice president siya, pwede mo siyang kailan ng kaso. So yun ang sinasabi ko, number one yun. Coach Oli, ibigay mo muna yung mic kasi nagdolo ko yung mic ni Kong. Number one yun. Number two, pag sinabi mong grave threats, who will determine kung yan ay grave threat? Kunyari siya tinakot, kahit magkapatid kami, hindi ko naman pwede sabihin na grave threat yun eh. Di ba siya lang ang makakapag-desisyon kung grave threats yun o hindi? Hindi yung ibang tao. Ito bakit yung congressman ang magsasabi? Dapat yung mga sinabihan nun, si Presidente, si First Lady, si former speaker, sino magsasabi na grave threats yun? At dapat, diniis mo na yun sa DOJ. Yun yung aking pananaw. What about kay Madriaga? What do you think of... Mahirap yun. Wala namang... Hindi naman masabi ni Madriaga saan nanggaling yung pera. Paano... Di ba? Walang... Di ba dapat muna, pag... Hindi ko alam kung saan nila gagamitin si Madriaga. Ang tama ba ako na sasabihin na siya yung tungkol sa intelligence funds na napunta sa kanya? Siya napunta sa kanya para... Bali, siya yung naka-witness ng lahat. Star witness daw. Hindi pwede yun eh. Tsaka, ang hirap nun kasi preso yun eh, di ba? I mean, deprived of liberty yun eh, di ba? So, hindi naman siguro pwede yun. Pero kahit gano'n, Banat, makikinig pa rin ako. Hindi naman sarado yung pag-iisip ko. Papanoorin ko pa rin yung mga hearings. At ako'y boboto base doon sa kung ano yung... Ito Kong, kasi laging inaakusa rin, bakit hindi daw umaten si VP Sara Duterte? Bilang congressman for a longest time, ang tagal-tagal na, meron bang rules na kailangan siyang umaten? Hindi ko kabisado yung rules on impeachment. Hindi ko masyadong binasa kasi hindi naman ako member ng Justice Committee. Ang masasabi ko lang doon is ito na naman. Isa na mga problema doon na double standard. Alam mo, sa lahat ng committee namin, kung kahit hindi ka member, pwede ka magtanong ng kahit ano. Ang kaibahan lang ng member at non-member is yung non-member hindi pa pwedeng bumoto. Dito sa ground rules na ginawa nila kay VP Sara, ang non-member, hindi ka pwede magtanong, pwede ka lang mag-manifest, di ba? Kaya si Paolo Marcoleta hindi makapagtanong, puro manifest lang siya. Ano ba pinagkaibahan natin? Pare-pareho naman tayong congressman. Bakit isang halimbawa, sa budget hearing, hindi naman lahat ng congressman member ng Committee on Appropriation. Lahat pwede magtanong. So bakit sila takot na magtanong yung ibang mga congressman? Pero kung pwede bang palitan on the spot yung mga rules? Pwede kasi with majority vote ganun yung... kung nagustuhan nilang, kailangan required. Pwede na gawin yun. Yun ang problema. Kasi doon sa rules namin, even sa plenary rules namin, nakasulat doon, by 2/3 vote of the majority, you can suspend the rules. So, yun ang pwede nga lang gawin. Pero ang akin naman, kung hindi na mag-appear si VP Sara, at sabi naman malakas yung ebidensya nila, nag-file ako ng House Resolution, ano bang House Resolution? 894 bago mag-break. Sabi ko, bilisan na at resolbahan na kaagad itong bagay na to para makapag-concentrate lang doon sa fuel crisis. Diba? Sabi nila, hindi pwede naman sabay. O sige, assuming pwede sabay. Hindi lang nagagandahan na habang naghihirap yung mga tao. Baka isipin ng tao, away politika ito ng mga politiko. Hindi ba? Yun nga po ang sinasabi na ito na yung pagkakataon dapat ni Presidente na pwede siya maging hero pa nga dito. Ihinto niya, pwede niya ipahinto yan, kausapin, use his influence over the congressman kung meron man. Kausapin niya sa likod,
Sa harap, bahala siya. Basta importante, focus muna tayo dito. Ito problema natin, ang taas-taas ng gasolina, nagtataas ang lahat, ang laki ng problema, kulang sa supply, kayo inaatupag yung impeachment. Hindi, pero paano mo kakausapin kung meron talagang mga tao doon na talagang takot sila, di ba? The only... Walang influence. May influence. Kaya lang, kaya nga, I mean, may mga political realities Paano kung yung mga yun kumalas naman? Di ba? So, I think there are political realities Pero sa akin lang, hindi na nag-attend. Di dapat lalo mapabilis, di ba? Bakit sila, hindi ko naiintindihan, bakit sila nagre-reklamo ngayon na hindi mag-attend? Di bilisan nyo. Di ba parang husgado yun di ba? Pag hindi dumating yung isang partido, bilisan nyo lang, didiretso nyo lang. Di ba pwede? Hindi to say na mahinang klaseng leader ito si Bongo. Hindi niya makontrol yung sa gitna emergency na to Emergency, tapos wala siyang magawa. Sabi nga nung kaibigan ko, hindi pa daw crisis, di ba? Di ba? Sabi niya, nung unang araw. Hindi natin matawag na mahinang leader o dahil yung sabi yung kanina, siya pumipilit. Itong impeachment mismo. Huwag mo naman, kamag-anak na misis kayo, baka naman din ako pa-uwi mga gabi, no? Yung Sige, pupunan muna natin. Pagpahingayin muna natin si Kong Toby. Meron tayong meron tayong live report mamaya. Pero mag-break po muna tayo mga partner. Huwag po kayong alis at magbabalik po ang programa Vox Populi. Pagod? Nanunuyo ang lalamunan? O baka naman nahihirapan kang mag-focus sa ginagawa? Kapartner, baka naman dehydrated ka na. Ang katawan ay binubuo ng halos 60% hanggang 70% na tubig. Kung walang sapat na hydration, parang sasakyang walang gasolina ang ating katawan, hindi makakaarangkada. Bakit nga ba mahalaga ang tamang hydration? Hindi lamang ito pamatid uhaw dahil nakatulong rin ito sa pagdaloy ng sustansya sa katawan, pagpapanatili ng tamang body temperature, at pagpapakinis ng ubis. Kaya't huwag nang hintayin pang bawaw ka bago uminom. Ang pagkauhaw ay babala na ng iyong katawan na ikaw ay dehydrated na. Ang standard na payo ng mga doktor ay 8 baso na ng tubig ang dapat inumin bawat araw. Pero tandaan, depende ito sa iyong timbang, edad, at kung gaano ka ka-active. Samantala, narito ang ilang gabay para manatiling hydrated. Simulan ng araw sa isang basong tubig. Magbaon ng sariling tumbler para siguradong may maiinom saan man magpunta. At hanggat maaari, piliin ng tubig kaysa mga matatamis na inumin. Kaya mga kapartner, manatiling hydrated para makaiwas sa mas malalang sakit at upang maalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw ba ay namumblema sa taas ng electric bill buwan-buwan? Huwag mag-alala, narito ang ilang paraan upang makatipid sa kuryente. Patayin ang mga ilaw at appliances kapag hindi ginagamit. Sa halip ay gumamit ng natural na liwanag upang makatipid sa kuryente. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kung hindi ginagamit. Iwasan ang paggamit ng maraming appliances ng sabay-sabay. Gumamit ng LED bulbs. Ito ay mas tipid sa kuryente kumpara sa mga incandescent at fluorescent bulbs. Regular na linisin ang mga appliances tulad ng electric fan, aircon vents, at refrigerator. Magkaroon ng takdang araw sa isang linggo sa pamamalansya at paglalaba. Gumamit ng energy-efficient appliances.
Tandaan, maging wise sa paggamit ng kuryente upang matipid para mas gumaan ang buhay. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng SB9. Saan pa ang kalayaan kung ang mga alipin ngayon ay sila din naman mga alipin bukas? Piliin mo ang iyong bayan ng sumunod kay Pathala sa iyong kapurihan at higit sa lahat sa iyong sarili. Hindi natin mapapalaya ang ating mga sarili maliban kung sumunod tayo na nagkakaisa sa isang hari. Ang tunay na makabayan ay ang tumutupad ng pagbababuti ng kanyang mga kapwa, gaano man kaaba ang kanyang katungkulan. Naway magsilbing paalala ang kanilang mga salita upang lalo nating mahalin at tapat na maglingkuran ang minamahal nating inang bayan. At nagbabalik ang Vox Populi, ang boses ng bayan. Kasama pa rin po natin ang Congressman, Pogi-Poging Congressman ng Nabotas, na si Kong Toby Chanco. J. Guevara, anong iyong katanong? Yun, katulad niyan, mabalik ulit tayo dun kung kay Madriaga. Kasi ginagamit si Madriaga laban, parang gusto rin nila gamitin para sa impeachment. Kay BP Sara na issue Bagman daw. So, ibig sabihin, pwede na rin pong gamitin si Saldico para sa impeachment din ni Marcos Jr. Kasi halos parehas lang ng ano eh. Hindi, kung sasabihin ni Saldi yung talagang... Hindi ko alam eh, kasi alam ko talaga, ang nakakausap ni Saldi directly is si former Speaker Martin Romualdez. So, ang basta ang sinasabi ko, dapat consistent tayo eh. Dapat parehong standards ang gagamitin natin. Yung kay Madriaga kasi hindi ko, meron siyang statement, hindi ko nabasa kung may statement siya eh. Meron kong. Hindi ko na nababasa kay Madriaga. So, hindi ako Kasi sabi niya yung pera galing sa Pogo. Hindi, pero saan? Di ba dapat yun? Eksakto, specific. Sino ang nagbigay sa kanya ng pera? Saan sila nagkita? Anong oras? At di ba dapat specific yun? Hindi pa pwedeng, ay hindi, nakakuha siya ng pera dito, tapos doon. Hindi pa pwedeng ganun yun. Kaya nga, pero ang problema, paano magtatanong yung ibang mga non-members ng committee kung hindi na pwede magtanong doon sa... So paano makakross-examine si Madriaga? Wala na makakapag-cross-examine doon. Di ba? Yun ang problema. So sino mag-cross-examine? Baka wala na mag-cross-examine kay Madriaga. Sa iyong pananaw, natanong na rin namin ito dati sa mga na-interview namin. Ano kaya nangyayari dito? Kasi clearly naman, talagang si Madriaga ay wala talagang credibility para magtumestigo. Sa tingin nyo, siya ba ay nagagamit lang ng mga tao, mga politiko na nasa likod sa kanya, nagpapagalaw sa kanya? Hindi sa akin, hindi dapat bigyan ng weight masyado yung sinasabi. Di ba dapat ganito lang. Kaya hindi pa pwedeng double standard, di ba? Eh yung 18 Marines nga hindi nakakulong eh. Di ba? Bakit yung 18 Marines, hindi naman nakakulong yun? Ayaw paniwalaan. Tapos yung nakakulong, yun yung papaniwalaan natin. Di ba parang may double standard eh, di ba? So dapat
hindi pa pwedeng ganun eh. Hindi lang ako masyado makakomento kay Madriaga because hindi ko nabasa yung statement niya. So, ayoko masyado magkomento doon sa bagay niya kasi baka may mali akong masabi. Pero ito, malinaw na malinaw. So pinag-uusapan natin ngayon, malinaw na ito ay talagang demolition job para kay Bibi Sara Duterte. Na kanina na nabanggit po na may mga trolls eh. At nakaraan parang may nasabi kayo ng mga attack crocodile ng Romualdez, no? Ngayon, may knowledge po ba kayo kung gaano kalawak itong troll farm na ginagamit ni dating Speaker Martin Romualdez? Makikita naman natin pag nag-scan ka sa social media, makikita mo naman na talagang malawak yung troll fires nila. So kasi pag ako lumabas, orchestrated yung banat di ba? Isa lang yung sinasabi nila lahat. So obviously, troll farms yun. Pero siguro masaya yung mga yun tuwing ini-interview ko kasi may dahilan na naman para Tirahin na. pag tinira nila ako, may kita na naman sila. So ibig sabihin ko, totoo yung sinasabi ng 18 Marines na meron talagang nag-ooperate ng mga troll farms. Totoo yun. Kaya nga diba doon sa 20 Marines, maliwanag na sinabi kong statement doon. May mga bagay doon na talagang naniniwala ko na totoo. Kasama na doon yung sa troll farms. May mga bagay doon na hindi ako totally naniniwala. So gusto ko sana noon na pag-aralan pa mas mabuti. Kaya lang dumating nga itong crisis, di ba? So mas concentrated ako kasi nag-file ako ng isang bill, yung House Bill 8715, Fuel Crisis Act of 2026. Ang panukala ko doon is bigyan ng kapangyarihan yung gobyerno na yung unjust, yung sobrang taas ng fuel, electricity, food, tubig, tsaka internet, dapat makontrol, number 1 yun. Number 2, doon sa pinili ko na yun, is binibigyan ng kapangyarihan both national and local governments na sila na ang uupa doon sa mga PUJ, sa mga tricycle, kahit TNVS, at ibibigay na ng libre sa kanilang mga constituents. Kasi ayaw naman natin ayaw ng gobyerno taasan yung pamasahe. Malugi naman yung mga yan. Tapos madami doon eh. Tapos, siyempre, pag tumaas yung presyo ng bilihin, mahirapan yung tao magbayad ng upa. So, sinasabi ko, residential rate habang may crisis, hindi pwede magtaas. Commercial rates, basta micro, small, and medium enterprises, hindi mo pwede taasan. SSS, GSIS, magbigay ng emergency loan. Lahat nung nagpautang sa gobyerno, wala munang moratorium muna sa pagbayad. So, yun ang sinasabi ko na sana talakayin namin. Kung ito kasi ngayon, napunta tayo sa mga komento ng netizen. Ito, marami nga nagtatanong dito eh. Kayo daw po ay parang pakawala lang ng presidente to the point na lahat ng blame idinidirect nyo lang kay Romualdez pero nililigtas ninyo yung inyong pinsan. Okay. Can you say anything doon sa... Hindi. Ako yung history ko as a politician will speak for itself, no? Kung ano yung totoo, sasabihin ko. Ngayon, kung later on, may ebidensya na talagang kasama siya, masakit man dahil pinsan siya ng misis ko, wala akong magagawa eh, di ba? Kung yan ang totoo eh. Pero sa ngayon, ang katotohanan na alam ko